Bueno, daghang salamat sa mao gyapon nga panahon atong gina-welcome ang atong mga televiewers nga nagsunod di atong programa Pangutana Pastor ug sa mao gyapon nga mga pamaagi aduna kitay mga pagtubag sa mga pangutana dinhi sa text ug ato aghaton ang tanan natong televiewers sa pagdial no sa mga number nga makita niyo di sa screen aron sa tagaan natong pagtagad ang inyong mga calls. Og ako usab nga pagtahod sa ato kadagkuan sa South Philippine Union Conference uban sa pagdumala usab sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, sa Executive Secretary Pastor Roger Caderma o sa Treasurer usab si Sir Almosera. Og bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-aampo kita. Salamat o Diyos sa imong pagiguban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin, nalipay kami sa kamausap pa, ikaw nag-uban ka namo, ipadahili imong balang espiritu, magakuyog o magahatag ka namo og kalamdagan sa amo nga mga problema sa balaang kasulatan. Salamat sa pagdungog sa pangapagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, niya kita sa mga pagtubag sa mga pangutana igsoon, adunay mga nakabinbin dinhi nga mga text questions nga diin murag din ato mahurot, no? Pero bisan pa man yan na, tagaan natong pagtagad ang inyong mga pangutana pinaagi sa pagdial sa mga number nga nasa inyong screen. Among kalipay nga kamo man ang ngutana nga unsa inyong naliggan sa pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Okay? So, samtang wala pa nangutana pinaagi sa pagpanawag, akong tubagon ang mga pangutana dis text questions gikan sa 0936-336-2501. Nagingon, mayong hapon, Pastor, na ako pangutana, Pastor, unsaon man para maluwas ang patay? Madala pa ba silag ampo? Salamat kayo. Okay, ang iyang pangutana, maluwas pa ba kuno ang patay? O niya, madala pa ba sila sa pag-ampo? No? Lami kini imong pangutana igsoon, dili na mo ni matubag sa among kagalingon nga kahibalo, sa mga pagmugna ug mga katarungan, apan ato lamang basahon ang balaan nga kasulatan. Unsa may gisulti sa balaang kasulatan, mahitungod kanila nga mga nangamatay. Makadaig ba ang mga patay ngadto sa Dios? Aton tan-awon igsuon sa balasahon ni David dinhi sa Salmo 115 ug imo makaplagan sa bersikulo 17 igsuon nga adunay gipahayag ang Ginoo dinhi sa mao nga mga bersikulo. 115, bersikulo 17 nagingon. Ug atong basahon aron matin-aw. Ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova, ni may mausan ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. Unsa? Ang mga patay dili magadayeg sa kang Jehova. Mamangga ni igsuon nga mintras buhi pa ka, karon ang pagdayeg sa Ginoo. Dili inigkamatay na nato ang mga pag-ampo sa atong mga higala, dili kana makatabang kanato sa panahon nga patay na ta. Kay ang atong binuhatan mukuyog man kanato sa panahon nga kita patay na. Ug mao man gani nga sa panahon nga buhi pataw, maningkamot kita nga makabalik, makaduol sa Ginoo. Kay sa panahon nga abri pa ang kaluwasan, ang Dios magtawag kanato. Kung imong tanahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 igsoon, karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma, dili sa panahon nga patay na ta, kundi karon mismo. Mingog itag karon sa panahon nga imong nadungog ang mga pagtulunan nga gikan usab sa balaang kasulatan. Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagingon, ingon siya ni, kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kanusa ang adlaw sa kaluwasan karon? Kinsay nagsulti? Ang Biblia. Dapat ba magpatalinghog ka? Yes. Kay kung dili ka magpatalinghog igsuon, magpagahi ta sa tong kasing-kasing, sa adlaw nga ikaw wala na igsuoy, gitawag nato og luna sa pag-angkon sa mong kaluwasan. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio kapitulo 1, adunay gipahayag ang Biblia nga angay ginato tagaan og pagpatalinghog igsuon kay kini mga butang nga igsuon magmahay unta nya ta sa panahon nga wala na ang kaluwasan dinhi kanato. Okay? Ingon din ni Proverbio kapitulo 1 bersikulo 24 o ngadto sa 26. Ingon siya din.
Tungod kay ako nagtawag og kamo migbalibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. 25, apan gisalikwan ninyo ang tanan ko nga mga tambag og dili mo buot sa akong pagbadlong. Okay? 26, ako usab mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Oy, igsoon kung magpagahi ta, ang Biblia nagingon, ako usab mukatawa sa panahon sa inyong pagkaalaot. Igsoon, ayaw paabuta nga mawala ang gininhawa nimo o sa dihang diha ka na sa lubnganan, dili na makatabang ang imong kwarta. Dili tinuod nga kung aduna kay daghang kwarta, pwede ka magpaampo, pwede ka magpamisa o maluwas ka pinaagi sa imong kwarta. Kay kung ingana man lang igsuon ang kaluwasan, hayahay ang mga dato. Kaluoy sa kabus nga mga walay kwarta nga dili makasuhol og mga tao alang sa ilang pag-ampo. Hinumdumi, Salmo 115, versikulo 7, nag-ingon, ang patay dili na makadaig ngadto sa Ginoo. Busa karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw sa pagbalik sa Dios. Daghang salamat sa imong pangutana igsoon. Dinita sa 0935-302-0994. Maayong gabi, unsang relihiyon na ang gitubos sa dugo ni Kristo? Unsa kuno nga relihiyon ang gitubos sa dugo ni Kristo? Kung ingani nga istorya igsoon, kung unsa nga relihiyon, pagkaluoy sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Suginlan ko kamo, wala nagpakamatay si Kristo sa usalang ka relihiyon. Wala magpakamatay si Kristo sa usalang ka grupo. Si Kristo nagpakamatay sa tanan tao sa tibok nga kalibusan. Pinulungan, manasod ba na siya? Naa sa Pinadayag Kapitulo 5 sa iyang versikulo 9. Ato kunong tan-awon ang Biblia, aron atong maaninaw kung unsay gipahayag sa balaang kasulatan. Hinumdumi, ang inyong mga pangutana, tubagon pinaagis bersikulo sa Biblia. Busa kung manawag man mo, mangutana mo sa doktrina nga nakutnunan sa Seventh-day Adventist, atong tubagon, pinaagi sa Biblia. O ang Biblia 5.9 sa atong pagabasahon karon nga gitubos ba ni Kristo ang usalang ka reliyon, duha ka reliyon, niya ang tubag. Versikulo 9 sa Pinadayag 5. Og manag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nanagingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahong linukot o sa pag-abli sa iyang mga timbre, kay ikaw mauman ang gipatay o pinaagi sa imong dugo. Okay? Take note. Pinaagi sa iyang dugo, imong dugo. Gilukat mo ang mga tao alang sa Dios, gikan sa tanang kabanayan, o pinulungan, o katawhan, o kanasuran. Tanan kabanayan, tanang katawhan, tanan kanasuran. Namatay si Kristo, giula niya yung dugo, gitubos niya ang tibuok nga kalibutan, dili lang usa ka relihiyon. Muna nga kanang na-memorize na to nga bersikulo sa Juan 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished, but have everlasting life. Remember, for God so loved the world, tibuok nga kalibutan. Mamanggani ang aghat sa programa sa Pangutana, Pastor, balik sa Biblia, balik kang Jesus Christ. Dili relihiyon ang makaluwas kanimo, kundili si Jesus Christ. Siya ang Emmanuel, Mateo 1:23, ang Emmanuel, buot pasabot, ang Diyos, kauban nato. Okay? Dagan salamat nining imong pangutana igsoon nga imong gipadala usab. O nalipay kami nga sa sunod gyapon mapadala gyapon kang mga text questions aron tagaan nato og pagtagad. Okay. Diri sa 0906-165-8267, Pastor, ako daghan kaayo og pagsulay nga mga sakit gihigugma lugar ko sa Dios. Salamat, Pastor. Okay, daghan ko kay siyang pagsulay igsoon. Magpasalamat kay igsoon nga nakakampot ikaw ni ana nga pangunahuna. Kay kana siya gasa sa Dios. Ang ubang tao
Moabot na gani ang mga pagsulay igsoon. Daghan na kay silang basulon. Posible basulon nila ang ilang mga ginikanan, basulon nila laing tao, basulon nila ang Dios. Apan ikaw nakakabot ka nga kining mga pagsulay nga imong nakabot gikan usab sa Dios. Dili lamang ikaw adunay pagsulay igsoon. Tanaw na tong Biblia. Hebrehanon kapitulo 11 sa bersikulo 36 o 37 na ay gipahayag ang Biblia dinhi igsuon nga tahong gyud kaayo nga makahatag natog kada sigon nga dili lang di kita mooy nakaangkon sa mga pagsulay niini nga kalibutan. Imong tan-awon 36, okay? Ang uban nag-antos sa mga pagbiay-biay ug mga paghampak. Okay? Ingon pa gid og bisan paggani sa mga talikala og sa mga pagbilanggo. Daghan mga Christians na bilanggo karon labi na dito sa mga Muslim countries igsoon nga nagminsay sila, gidakop sila sa gobyerno, gipreso sila. Dili man tanan nga mga Muslim countries na ay mga pipila igsoon nga kung mahibaw-an gani ka nga nagminsahe ka, dakpon ka og presohon. Napagid din igsoon 30 City, di pa nagbato sila, di pa nagpamutol sila, pinaagi sa gabas, di pa matay sila, pinaagi sa espada, sila na nagpanglakaw nga nagapagsapot og mga panit sa mga karnero og mga kanding na nagantos kawaladon, mga sinakit, mga dinagmalan. Sinakit, mga dinagmalan, igsoon. Wa pa man gayon ita kaabot nining ubang mga pagsulay igsoon nga gigabasta matud sa balaang kasulatan. Ang ato mga pagsulay nga angkon nini igsoon balatian kalisod sa panahon ug wala kita giluto sa mga ubang gobyerno kay naamantay kagawasan igsoon. Nagpasalamat kita dis Pilipinas sa Constitution nato igsoon sa Article 3 Section 9, the separation of church and state dili pwede lapason. Okay? So imo makita nga naatay kagawasan nini nga kalibutan. Og uban pa igsoon dinhi sa Santiago kapitulo 1. Aton tan-awon kung unsay giingon sa libro sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 3. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan nini igsoon. Ingon siya dinhi. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainantuson. Unsa di ay ang pagsulay musangpot sa pagkamainantuson. Versikulo 12, aduna pagisigipahayad, bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. You see? Imo nakita unsa ang mga pagsulay igsoon, makapalig-on kini sa atong pagtuo. Lamang ayaw kalimot sa pag-ampo kanunay kay mao kini ang pagpakig-istorya nato sa Dios. Ayaw kalimot sa pagbasa sa Biblia kay ang Dios nakig-istorya kanato pinaagi sa iyang pulong. Dagan salamat sa imong pangutana. Kung aduna mo'y mga pangutana nga dili angay ninyo i-text, tawag ka mo sa atong mga number nga nasa inyong screen. Okay? From 0920-799-2510. Okay. Brad, good evening. Unsay imong ikasulti anang Ezekiel 18:21 ngadtos 23. Okay, kanang Ezekiel 18:21-23 gigsuon. Nagpahayag ka na siya sa usa ka sitwasyon, sa usa ka dautan, o sa usa ka matarong. Ang usa ka matarong igsuon, una, matarong siya, tapos nahimo siyang dautan. Okay? Ang usa sa dautan, nahimong matarong. Dili, kini nga bersikulo igsuon, usa ni ka-prove igsuon nga, walay butang nga nag-iingon diya nga, one save, always save. Sa diyang luwas ka na, paghimo kag dautan, dili yung ka malaglag, kay luwas na ka. Usa kini ka ebidensya sa mga bersikulos Biblia. Atong tanawon, Ezekiel 18:21-23. Apan kung ang dautan mo talikod gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo og magabantay sa akong tanan nga kabalauran og magabuhat ni anang nasubay sa balaod og matarong siya sa pagkamatuod mabuhi siya dili mamatay. Unsa? Dautan siya. Mutalikod siya sa tanan niyang mga daotang buhat
musagop sa matarong nga mga pagtulunan, musagop sa Dios, dili siya mamatay. Pero kung ikaw matarong, nagsalig ka, matarong ka na, mubiya ka sa imong pagkamatarong, nga nabatnan gikan sa Dios, unya nagbuhat kag dautan, unsay gingon sa Biblia, versikulo 23, okay? 22 sugod. Ingon siya, walay ay kay 23, may kalipay ba ako sa kamatayon sa taong dautan, nagaingon ang Ginoong Jehova, o dili magapanghinaot hinuon nga siya mubalik gikan sa iyang dalan. 24, apan kung ang matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong, og magapakasala, og magabuhat sumala sa tanan niyang dulumtanan, nga gibuhat sa tao nga dautan, mabuhi ba di ay siya? Walay mausa sa iyang matarong buhat, nga iyang nahimo nga pagahanumduman, sa iyang paglapas, sa iyang nalapas, og sa iyang sala, sa iyang nahimo, diha ni ana siya mamatay. So imo makita igsoon, ang ato dinigsoon, sa dihang nakabatuntas pagkamatarong ni Jesus Christ, sa Mateo 6:33, nga giuna nato pagsugot ang Dios, og ang pagkamatarong igsoon, uy, imo makaplagan igsoon, nga human ni ana, dili kita mubiya sa pagbuhat, og maayo, kay kanang pagbuhat og maayo, resulta kana sa atong pag-alagad, sa atong pagtuo, diha kang Jesus Christ, no? So, daghang salamat niya na ang imong pangutana igsoon. Daghang kay ni mga text questions dire, no? Ato ning paspasan. 0926-981-4272. By the way, daghang salamat usab sa ato nga igsoon si Brother J, kay siya ang ga-receive sa tanan text questions igsoon, niya iyang ipasa sa ato adire. Nag-ingon nini ang pangutana nga iyang gipasa, iyon siya, unsay angay sundon, daan tugon or bag-on tugon? Maulang na akong pangutana, tagad tagulwan di ay ko. Unsa ko ni sundon? Bag-ong tugon o daan tugon? Niya ang pagpasabot igsoon. Ang Seventh-day Adventist walay Biblia nga iyang gitranslate. Tanan Biblia gidawat kana sa Seventh-day Adventist. Ang Protestant adunay 66 ka mga libro. Ang Catholic adunay 70 kapin ka mga libro. Sa Protestant adunay 39 sa Old Testament, sa New Testament adunay 27. Pero suginlan ko kamo, dili Dios ni mga writers sa Biblia nga inspirado nag-ingon nga ang Old Testament 39, New Testament 27. Tao na ang nagngalan niya na. Kabalo ba mo igsuon kanusan na tao ang pagngalan sa 39 ka mga libro og Old Testament o 27 ka mga libro sa New Testament? Ang nag-una niya na si Tertullian, 200 AD. Gibahin ni Tertullian nga ang before sa pagkatao ni Jesus Christ, hinisis nga tos malakay, tawgon og Old Testament. Sa diyang na tao na si Kristo hantun sa pagkamatay, gikan sa Mateo, nga tos minadayag, tawgon og New Testament. Pero wa kay mabasa sa Biblia nga kana ingalan Old Testament o New Testament. Now, ingani, human sa pagngalan ni Tertullian igsuon, pag-abot sa 400 AD, giadaptar sa Latin Bible o Latin translation sa Bible, giadaptar. Mauna ang gitawag nato igsuon nga nadala sa kang Jerome ug Banpak. Okay? So imong makita nga naay Latin Bible na ana diha pero wala na kaniadto. Balo baka unsay tawag sa Biblia kanang giingon nila og Old Testament ug New Testament? Kung imong basahon ang ikadang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16, ang tibuok nga kasulatan. Remember, wa mag-ingon si Paul nga ang Old Testament. Ang ingon ni Paul, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ngadto sa tao may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutus, pagkamatarong, aron ang tao mamatarong, mamahingpit, sinangkapan sa tanang butang. Wa magingon si Paul og Old Testament, New Testament. Kita na lang ang nagdugang niya na igsoon og Old and New Testament. Pero ang Seventh-day Adventist, ming adaptar niya lang niya na nga mga panghuna-huna. Pero dili na siya nga grabe takadugmatic nga kung lapaso na to nga panghuna-huna makasala kita.
Kay nga naman, kini manggod nga pangutana igsuon nga unsay angay sunod daan tugon o bag-on tugon, need kuyog kita sa dohuna ni Tertullian. Meaning to si pag yung daan, di na kinahanglanon, pag yung bag-o, kinahanglanon. Wa na sa balaang kasulatan. Ang tibok ka kasulatan, importante. Now, sa dinhi pa si Jesus Christ, miingon ba si Jesus Christ nga, dili na ng Old Testament? Remember, ang sugo sa Dios na sa Old Testament. Niingon ba si Jesus Christ? Wala. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, ningon, wala ako moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman ni ana. Unsa? Wa niya gibungkag. When in fact, sa dinhi si Jesus Christ, sa diyang gilangsang sa krus, sa diyang namatay siya, gilubong na banhaw, sa iyang pagkabanhaw, natabo niyang mga apostoles, o baluka, unsay pagpamatuod ni Jesus Christ, gi-quote niya ang Old Testament. Niya sa Lucas 24. Atong tanahon, Lucas Kapitulo 24 sa iyang versikulo 27. Aron atong masabtan nga mismo si Jesus Christ gaga-quote ni ining mga butanga. Okay, 24. Okay, abrihin yung Biblia o isulat ang versikulo. Pagkatapos sa mong programa, basa pagbalik ko na abagyon. Ingon ang 27. Og sugod kang Moses, og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Unsay giingon diha? Og sugod kang Moses. Unsa man mga librohan ni Moses igsoon? 5 books of Moses, gitawag og Torah, the Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. That is Torah. When in fact, ang mga Hudyo igsoon, giila ka nang gi-summarize igsoon nga kanang tanak. Ang word nga tanak igsoon, usa na pag-summary sa Old Testament. Tanak means Torah, Nibim, Kitubim. Meaning tanak, T-N-K. Torah, Nibim, Kitubim. Torah, 5 books of Moses, Nibims, mga propeta, Kitubim, mga writings. So, imo makita, 5 books of Moses, prophets, and writings. Prophets, silang Samuel, imo makita. Writings, sinulatan ni Job, sinulatan ni Moses, ang Proverbs. Muna, so meaning to si imong makita, even Jesus Christ, wala na nagikinahanglan, kay daan na nga unsa, nga tugon. So imong makita igsoon, nga na ka-importante, mubalik kita karong tutod human sa break. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Boydo, may balik kita mga pinangga. Okay? Sa mao gyapon nga panahon no, human sa atong programa, mauna ni ang tagna sa paglaom igsuon, sundag gyapon ninyo nga programa, mas daghan mog makatunan og matinawan kamo sa mga pangutana nga inyong gihambin sa inyong kaugalingon. Okay? So, padayon ta sa mga pangutana diri. Gikan sa 094745222355 ningon. Mayong gabi, mangutana lang ko kung sa dihang buhi pa ang tao, hinukman na bata o sa dihang mamatay na ta. Okay, ngatana lang ko, Pastor, kung unsa buot ipasabot sa Armageddon, si Marilyn ni from CDO. So duha ang iyong pangutana, Sister Marilyn, duha ang iyong pangutana. Una, ang iyong pangutana igsuon, dihang buhi pa bata o patay na hukman ta. Ang ikaduha sa ibut pasabot anang Armageddon. Mahitungod ni ining una nimong pangutana igsoon kung dihang buhi pa ang tao, hinukman na bata o dihang mamatay na, dili na ko makuha ang kinatibuk-an nga nasi mong unahuna kay gi-general manggod nimo ang pagkasulti. Sa Biblia igsoon daghan mong klase nga paghukom, daghang klase nga gitawag natong judgment.
Okay? Na ay judgment igsoon nga gitawag nato og krima, krisis. Lahi ng word nga krima sa Greek word, lahi sa ng word nga krisis sa Greek word. Arita si igsoon sa gitawag nato krima. Dinhi sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1, adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi aron angay nato masabtan. Okay? Roma Kapitulo 8, ug kini nga paghukom igsoon, ang buti pasabot niya, dili na ka mahukman sa ikaduhang nga kamatayon. Meaning to say, dili na ka magbayad sa sala nga imong nahimo, kay gibayran naman na ni Jesus Christ, no? So mo ni ang usa ka word nga paghukom, nga gitawag sa Greek word igsoon nga katakrima. Okay? So Roma Kapitulo 8, versikulo 1 nagingon, busa, ingon siya ni, busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. So kung naana ka kang Kristo, dili na ka hinukman sa silot. Unsa nga silot ang iyang buot ipasabot? Nia ang pagpasabot. Nakabalo kita igsuon nga sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, nga ang sala mo'y paglapas sa sugo. Okay? O ang tanan na naglapas sa sugo na nagpakasala. So, unsa may bayad sa sala? Sa atong gisgutan sa unahan, Roma 6:23, ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. O kanusa man na nga kamatayon? Didto ka na sa ikaduha nga kamatayon, sumala sa gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 20. Now, kana nga kamatayon nga ikaduha, wala na nailuna diha kanimo sa dihang diha kana kang Kristo. Busa ang Biblia sa Roma 8:1 nga kung kita nagdawat kang Kristo, kita diha na kang Kristo, unsay giingon da igsoon? Isa, sila nga anaa kang Kristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot. So meaning to say, nalayo na kita niya ng danger sa second death, ikaduhang nga kamatayon. Okay? So muna ang buti pasabot nga hukom, wala ko kabalo kung asa nidagan ang imong sa imong flow of thoughts, kung unsay buot pasabot nimo nga hukom diha. Kay naara bay usa ka klase nga hukom igsuon. O kanang usa ka klase nga hukom igsuon, imo makita sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 7. Kini naapil sa three angels message. Tanaw na to. Pinadayag Kapitulo 14, sa iyang versikulo 7, ang Greek word ani igsoon is krisis. Okay? Atong basahon aron atong masabtan. Nag-ingon diri. Ug sa makusog nga tingog siyang nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios, kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, yuta, dagat, ug mga tuburan sa tubig. Unsa? Niabot na ang takna sa hukom. Ug unsa man nga Greek word sa gitawag natong takna sa hukom igsuon, dili kini mao ang gitawag natong krima igsuon, apan mo ni ang gitawag natong krisis. Nga ang buot pasabot sa krisis igsuon, wa kini siya maghisgot og judgment sa gitawag natong second death, ikaduha nga kamatayon. Apan judgment kini igsuon, nagisgutan sa unahan nga, buot na kaya na ko i-discuss sa inyo, pero basi makabsan tag panahon, nga kung imong tan-awon si Jesus Christ, mauna karon ang taas nga sacerdote nga naas langit. Naa karon siya sa ikaduhang apartment sa sanctuary sa heaven. Nagministeryo, mauna nga klase nga paghukom ang gisgutan dinhi sa Bidadayag 14 City. Mauna nga wala ko kabalo kung unsay flow sa imong unahuna sa pag-ingon og hukom. Ako na lang gi-assume nga ang hukom nga imong gipasabot, kining ikaduha nga kamatayon, kining gisgutan sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1, nga kung naa na ka diha kang Kristo, dili na ka mahinukman sa selot. Okay? Daghang salamat na igsoon sa imong nga pangutana. Gikan kang Ruby, Bacalaris from Upol. I don't know, basig parinti na ko ni. Pero sorry kayo, wala kay ko ka-familiar sa maong ngalan. O gustong tagay ko makighimamat kanimo kay kugi usab ka nga nagpadala sa imong pangutana. Ang imong pangutana, Pastor, good PA, mag-ask ko if kapila ang tao bautismuhan. Okay? Ang imong pangutana, kapila bautismuhan ang tao. Of course, igsoon,
Usa ra ka klase ang bautismo ha. Efeso Kapitulo 4, versikulo 5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka pagbautismo. Kanang word nga usa ka bautismo, igsoon, meaning one of each kind, usa nga klase. Dili daghang klase. Ang uban ay bautismo nga walay tubig-tubig. Pandungan lang ka. Okay? Ang uban na espiritu ray ibautismo. Pero ang gisgutan sa Efeso 4, igsoon, usa ra ka klase ang bautismo. Kanang bautismo nga pinaagi sa tubig. Na ang pangutanan nimo, kapila bautismuhan ang tao. Of course, igsoon kaisa ra. Kaisa ra man nimo dawaton si Jesus Christ, igsoon. I-renew lang nimo ang imong relasyon ngadto kan Jesus. Pero naay sitwasyon sa Biblia, igsoon, nga ang permiro niyang bautismo nga nadawat, wala pa yung kaya siya kakasabot sa kamaturan. Muna nga kung mudangop ka sa Seventh-day Adventist, dawaton niyo ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Kung nabautismuhan man ka kaniadto sa parehas sa bautismo sa Seventh-day Adventist, nga dili Seventh-day Adventist, pwede ka bautismuhan sa pag-usab. Nga naman, tungod kay naay mga ehimplo dinis bala ang kasulatan, gusto ba ka mahibulo asa ang bersikulo? Naa sa Buhat Kapitulo 19, versikulo 2, ngadto sa versikulo 6. Kwaon nato ang gisgot sa balaan nga kasulatan. Aron masabtan nato nga naay gibautismuhan dinhi kaduha. Okay? Isulat ang bersikulo, sunod lang mo sa eksplanasyon. Og tapos sa programa, basa pagbalik kung nabagid sa balaan nga kasulatan. Bersikulo 2 sa Buhat 19. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Og sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. So meaning to say, dili kompleto ang kamatuoran nga ilang nadawat. Sa dihang niduol sila kang Pablo, nakasabot sila, unya gipangutana sa unsaw ni bautismo inyong nadawat. Bautismo kato ni Juan, pero dili kompleto nga kamatuoran ilang nadawat. Atong sumpayan sa pagbasa ug unsay hitabo. Versikulo 3. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kanila ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Versikulo 5. Og sa ilang pagkadungog niini sila ginapangbautismuhan sa ngalan ni Hesus. Og sa nampandungan na sila ni Pablo sa iyang kamot ang espiritu mikunsad. Unsa? Gibautismuhan sila pag-usab igsoon. So meaning to say, naay na bautismuhan sa Biblia kaduha. Ang una nga bautismo, wa kay niya masagap ang kinatibuk-an nga kamatuoran. Ang ikaduha nga bautismo, nakita na niya ang kamatuoran. So kung nakita nimo ang kamatuoran sa Seventh-day Adventist igsoon, ug ikaw gibati nga dili kompleto ang imong pagkakaton sa kapagtulunan mga niagi, pwede ikaw magpabautismo pag-usab. Kung kana, imong nadawat ang tanang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Pero kami mo, hatag kaninyo ayaw sa pabautismo, kung dili ka mahibalos tibok nga kamaturan. Ayag kaulaw, tawag, dial sa number nga naa sa screen. Pangutana kamo sa inyong nalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. O uban sa tabang sa Dios, atong ipasabot kaninyo ang mga bersikulos Biblia aron masabtan ninyo ang tibok nga kabatuoran. Ako ikasulti sa inyo igsoon, walay pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga dili gikan sa Biblia. Tanan pagtulunan sa Seventh-day Adventist maaprubahan sa Biblia. Ang Seventh-day Adventist adunay 28 fundamental belief. O kanang 28 fundamental beliefs igsoon, tanan kana ma-prove sa Biblia. Kay ang amo nga muto igsoon, ang amo nga handom igsoon tanan nga mga pangutanan ninyo atong tubagon sa balaan nga kasulatan. Okay? Daghang salamat niya ng imong pangutana igsoon. Dirita sa usa ka pangutana gyapon gikan nimo, maayong adlaw pastor, itago na lang, lahi na sani. Itago na lang ko sa pangalan Jumik. Ano taguan man gyud brother Jumik? Dili ni Kuya Idi ang atong programa. Okay? Ingon ka dinhi akong pangutana, si Jesus Christ ba usa ka Dios o usa ka tao? Kay didto sa Juan 10:30, ako og amahan usara. So ang imong pangutana, unsa si Kristo? Tao o Dios?
Ang tubag igsoon, si Kristo tao, si Kristo Dios. Naway mabasa sa Biblia nga si Kristo tao na Buhat Kapitulo 2, sa iyang versikulo 22. Aton tanawon ang Biblia igsoon kung unsay gipahayag diri aron atong masabtan. 2:22 sa Buhat nag-ingon dinhi. Mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulonga, si Jesus nga Nazaretnon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios. Unsa si Jesus? Tao nga gipamatud-an. Tama na igsoon. Tao si Jesus Christ, kay si Jesus Christ nagpakatao. Kinsa nga testimony ang nag-ingon ana nga si Jesus Christ nagpakatao. Si Jesus Christ nagyapon igsoon. Aton tanahon ang maong bersikulo. So Juan Kapitulo 18, bersikulo 37, okay? Aron ato makitaan, sa iya yun mismo nga ba nga nag-ingon siya diri. Bersikulo, sugod ta sa 34. Si Jesus mitubag kaniya, imo ra ba gayud kining pagkasultiha, ug may nagtug-an ba kanimo niini mahitungod kanako? 35. Si Pilato mitubag, Hudiyo ba ugod ako? Ang imong kaugalingong nasod ug ang mga saserdote nga punuan mao ang nagtugyan kanimo nganhi kanako. Kay unsa bay imong nabuhat? 36 si Jesus mitubag. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya niining kalibutana, kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan moaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadtos mga Hudyo, apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Si Pilato miingon kaniya, hari ka ba diay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa imong giingon, ako hari, og alang niini ako nagpakatao. Alang niini ako nagpakatao. Question, sa wala pa nagpakatao, unsa di ay siya? Okay? So wala pa magpakatao si Jesus Christ, unsa di ay siya? Balik ta sa Juan gyapon Kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 3, laktod sa 14. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Unsa? Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Bersikulo 14, ug ang pulong nahimong unod, ipon kanato. Oh, unsa day siya? Uy, Dios day siya. Kanhi pagidigson. Boy, no? Atong bugtuon gamay, kanatay caller. Go ahead, caller. Unsa imong concern? Hello. Padayon, caller. Pag mamatay na ang tao, blanco na ang una-una sa kalag. Kung mamatay ang tao, Blanco na ang una-una sa kalag. di kaya na ko maklaro. Kung mamatay ang tao, sa? Blanco na dayon. Ang Dalon? una-una. Dalon ang iyang Kalag. kalag? Ang una-una. Unsay dalon igsoon? Ang kalag? Oh. Actually, dili ang kalag igsoon. Okay? Ato ipasabot, number 1. Ini kamatay sa tao, unsa may mahitabo niya. Ecclesiastes Kapitulo 12, bersikulo 7, ato makita ang Biblia atong patubagon igsoon kung unsay gisulti sa Biblia. Okay, Ecclesiastes Kapitulo 12, bersikulo 7 nagingon. Og ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Okay? Bantay ha. Ang abog mobalik sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini. Ang word nga espiritu igsuon gikan sa Hebrew word nga ruach. Ang word nga ruach, ang kahulugan niini igsuon hangin. Meaning to say, kanang hangin nga nasa imong gininhawa nga gihatag sa Dios kaniadto, mao kanay mobalik. Ang atong hinuluman nga kinabuhi. Na balik ta sa Genesis Kapitulo 2, bersikulo 7, sa pagbuhat sa tao, duha di ay kakomposisyon. Okay? 2:7 nag-ingon. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Abog, dust, gininhawa, breath, dust plus breath of life equals living soul. Abog,
dungagan sa gininhawa sa Dios sa kinabuhi, nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang word nga kalag nga may kinuha igsuon, ikaw karon nga nangutana, gitawag nga kalag nga may kinabuhi. Ako karon nga nagtubag, gitawag og kalag nga may kinabuhi. Ang tao di ay mamatay, tawgon og kalag nga way kinabuhi. Ini kamatay sa tao, ang iyang lawas mubalik ngadto sa abog. Ang iyang gininhawa nga mao ang kinabuhi, muuli ngadto sa Dios. Mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan ni igsoon. Padayon. Hello. Padayon igsoon. So boy no, nabugtuman atong tiwason igsoon. Na magihuna-huna sa ubang nga ini kamatay sa tao ang kalag, muadto, musuroy sa panimalay. Igsoon, ang word nga kalag sa Biblia igsoon, kini karon. Ini kamatay sa tao, kalag nga wa nay kinabuhi. Na kung ang tao mamatay igsoon, unsa may mahitabo sama sa giuna-una sa uban nga musuroy pa sa iyang mga silingan. Okay? Mubisita pa sa iyang mga ginikanan. Atong tanaw ng Biblia, ini kamatay sa tao, unsa may mahitabo kaniya. Okay? Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5, ngadto sa city nagingon. Kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Number 1, ini kamatay sa tao, ang iyang handumanan hikalimtan, meaning to say, wa na siya buot. Daw natulog siya. Okay? Next, unsa pa'y mawala sa iya? Versikulo 6, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, og ang ilang kasina. Unsay mawala ang gugma, ang pagdumot, og ang kasina. Dili na tinuod ang gingon sa uban. Ini kamatay nako, magpadayon ko, mahigugma nimo. Ini kamatay nako, kalgon ko ikaw, kay maningil ko sa imong utang. Ini kamatay nako, mubalik ko, kay paantuson ta ka. Dili na tinuod igsoon. Biblia mismo nagingon igsoon, unsay ingon niya dinhi, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, ug ang ilang kasina mawagtang. Sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon, sa bisan unsa nga butang, nga gibuhat ilalom sa adlaw. Busa igsoon, mintras buhi ta, buhaton nato ang mahimo nato nga mga maayo. Kay didto sa lubnganan igsoon, nga kita mo adto, wala na ibuluhaton. Okay? Versikulo 10, nag-ingon. Bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa lubnganan, diin ikaw muadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. Mao na ang gisultis Biblia igsoon. Ini kamatay sa tao, balik ta sa abog, ang atong gininhawa, mo balik sa Dios. Dili tinuod na ini kamatay na something nga magawas sa lawas sa tao mo bisita sa matag isa ka panimalay. Dili na tinuigson, walay mabasa sa Biblia niya na. Bueno, padayon ta sa mao nga pangutana igsoon nga daya lang pagbalik kung pananglitan na pakay follow-up kaya atong tubagon pinagi sa balaan nga kasulatan. Next direction, atong tiwason sa pagbasa, nabasa naman nato igsoon nga si Kristo tao kay siya nagpakatao. O kining bersikulo nga imong giingon sa Juan Kapitulo 10, bersikulo 30, ni samot sa pagpakalig-on nga si Jesus Christ usa ka Dios. Atong basahon igsoon na Juan Kapitulo 10, bersikulo 30 sa imong gigamit dinhi sa Biblia. Nag-ingon dinhi. Isulat ang bersikulo, tapos sa mong programa, basta pagbalik kung nabagyod sa balaang kasulatan. 10:30 nag-ingon. Ako, okay? Og ang amahan usara. Pagsulti ni Kristo, naminaw ang mga Hudiyo. Baluka unsay reaksyon sa mga Hudiyo igsoon, kay alang sa mga Hudiyo, kung makigtapad ka na sa Dios, makig-usa na ka sa Dios, buot pasabot Dios usab ka. Og mauna ang nasa una-huna sa Hudiyo. Tiwason ta sa pagbasa. Arita sa 31. Unya ang mga Hudiyo na munit, na usab og mga bato, aron ilabay kaniya sa pagpatay kaniya, 32, o kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba ni ining mga buhata ang hinungdan nga tungod ni ini inyo akong pagapatsyon? Versikulo 33. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon,
batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga tao raman unta. Ang pagsabot di ay sa mga Hudiyo, kung makig-usa ka sa amahan, Dios di ay ka. Busa dingon ang mga Hudiyo, batuon ka namo dili tungod sa imong mga maayong buhat, batuon ka namo tungod kay ikatawo nagpaka-Dios. Gikoreksyonan ba ni Jesus Christ? Niingon ba si Jesus Christ nga dili ko Dios? Wala. Kay nahibalo kita sa Biblia igsoon, daghang bersikulo nga nag-ingon si Kristo usab ka Dios. Okay? So daghang salamat yan nga pangutana dirito sa 0926-572-4278. Di pa nato mahurot ang daghang pangutana igsoon nga gilabay ninyo dinhi sa pangutana, Pastor. Ang imo pangutana ingon, who controls the world, the good or evil? Ang prinsipe nga mao ang yawa o si Kristo. So kinsa kuno ang nagkontrolar sa kalibutan igsoon? Si Kristo o ang yawa? Atong tubagon pinagis Biblia. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 sa bersikulo 4. Ano na gipahayag ang Biblia dinhi igsoon nga matahom usab nga pagkapahayag nga nagulagway kung kinsa gyud ni ang yawa. Okay? 4:4 adunay gisgutan sa Biblia. Sa ilang pagkabutang, ang mga huna-huna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios ni ining kalibutan. Una ang pagasulat nini nga Dios igsoon, small d, meaning nag-refer sa yawa. Dios nining kalibutan, aron sila dili makakita sa kahayag sa himayong balita sa himaya ni Jesus Christ. Dapat yun igsoon sa 1:16 versikulo 11. Unsa gipahayag sa 1:16 versikulo 11, mao ni ang giingon. 16:11. Ingon siya diri. Og mahitungod sa hukom kay ang punuan ni ining kalibutan gihukman man. Ko? Mahitungod sa hukom. Okay, daghang salamat usab sa inyong nga pagpatalinghog. Ato na lang bugtuon kay mubo na gyud atong programa. Tiwason ta lang nis pagtubag sa sunod nato nga Sebia. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan ni Pastor Mamirto Gingging, kini si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, more angay nga mabuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghan salamat sa imong gugma, sa kaalam nga imong gihatag gikan sa balaang kasulatan nga naghatag kanamo og kahayag. Amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Go. Lula ta doon ang bagulan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Papag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mo gid, bisa magid isa ka page di wala pa mi kapangabli. Pero gaw, kamulo ba mas atong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes. Ingon pa gay siya nga mag-andam ta permi. Sis. Pero ba di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bitaw. Bet kay ka. Ito kayo.
Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na gani maayo bay ka nang bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta, nag-text ako si Francis, pwede daw siya makapil. Ta, sige, amping mo ko. Open it to page 365. Meet the Hanson clan. Like any typical family, they have their issues. George, the father of Jennifer and Sebastian, is an atheist. His wife Suzanne is into the New Age. Suzanne's sister Mary is a born-again Christian married to Tom. Tom's mother recently died in a car accident. When Rosalind died, Tom really wanted to know what happened to his mum after death. His friends and family had many different views on the subject. George said, "Death is just the last step in our evolutionary process. When you're dead, that's all. Enjoy life today, it's all you've got." Suzanne told Tom, "This is just a new beginning for your mother. Now her soul is set free and she can come back again, perhaps as a cow or human, in the never-ending circle of life. No one ever really dies." Tom didn't like that idea too much since he's not a vegetarian. The idea that he might be eating someone's relative or even his mum someday didn't sound right to him. Tom's wife Mary said, "My dear husband, I know you must be sad, but your mother is now in heaven watching over you." At first that sounded real good to Tom, but then he wondered how much he liked the idea of his mother watching his every move now that she was in heaven. It was bad enough when he was a child. Tom's ever-so-sarcastic co-worker said, "Perhaps she went to purgatory or the flames of hell. Was she a good Christian?" As Tom thought about these conflicting views, he felt an overwhelming desire to know the truth. How could he know for certain what happens once you die? The apparent darkness beyond the grave troubled him a lot. He thought, if I die, then what? I like my life, and the idea that I might cease to exist forever is rather a terrifying thought. So Tom set out on a journey to discover the truth about death. He scoured the internet looking for answers, read articles and watched videos on the subject, but the more he read and the more he heard about death, the more confused he became. Perhaps like Tom, you've wanted to know what really happens after death. Unfortunately, you can't pick the after-death version you most prefer. Going up, going down, coming back around, or staying in the ground forever. You can choose to believe what you want, but that doesn't make it true. There aren't many truths on the subject, just one. Since we believe the Bible is God's word to us, we're going to discount the staying in the ground forever and coming back around ideas. The Bible doesn't support those theories. The secret to solving the mystery of death is found in the truth about the soul. Are you a soul, or do you have a soul? If you are a living soul, there is nothing that leaves your body when you die. The truth about death is important to understand because if you have a soul, separate and distinct from the body, the door is thrown wide open to the world of spiritualism. The Bible says God only has immortality. If the soul never dies, it must be immortal, but that idea is not found in the Bible either. At the tree of the knowledge of good and evil, Satan said, "You shall not surely die." Thus the first lie about man possessing immortality was told to Eve. But God said, "If you eat the fruit of the tree, you will die." Who was right, Satan or God? Adam and Eve and every human being since have fallen under the hand of death. Everyone eventually dies. No one will argue that fact, but what then? A correct view of the soul is found in the book of Genesis. It says, "The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life.
and man became a living soul. Notice the word became. Man became a living soul. It took the body and the breath of life to make a living soul. The word soul in Hebrew means being or creature. With the breath of life, man became a living creature or living being or living soul. Now the question then follows, did Adam have a creature or did he become a creature? Did he have a being or did he become a being? Did he have a soul or did he become a living soul? A simple reading of the text makes it clear he became a living soul. He did not have a soul distinct and separate from the body. Take away the breath of life, and man is no longer a living soul. Simple. All that is left is the body without the breath of life. Now he is a dead soul, a dead creature, or a dead being. According to the Bible, the word breath and spirit have the same meaning. When the Bible says, the breath returns to God who gave it, it is the same as saying, the spirit returns to God who gave it. Some Christians believe the spirit is separate from the body, that when a person dies, his spirit goes to heaven as a conscious entity. But is this true? Note what Solomon said. The living know that they shall die, but the dead know not anything. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Tom's mother didn't go to heaven the day she died, which means he can breathe a sigh of relief. She won't be watching over his every move. The breath of life returned to God who gave it, and her body returned to the dust of the earth. God said, "Dust you are, and to dust you shall return." God banished Adam and Eve from the tree of life so that man would not live forever. It makes no sense then to say that when they died, they would live forever, either in the flames of hell or go directly to heaven as a spirit. The prophet Ezekiel said, "The soul that sins it shall die." And David said, "When a man dies, in that very day his thoughts perish." Jesus and many other Bible writers compared death to a sleep. When his friend Lazarus had been dead for 4 days, Jesus said, "He is asleep." His disciples didn't understand, so Jesus said plainly, "Lazarus is dead." When people die, they sleep in the grave until the resurrection. When you go to bed at night and wake up in the morning, 8 hours seems just like a moment in time. So it will be with the sleep of death. But what about people who say their loved ones came to them in the night and told them about heaven? Once you understand this simple truth about death, it becomes apparent that all spiritual manifestations of people who have died are illusions. Evil spirits posing as deceased friends and family who really are still in the grave. It's not difficult for evil spirits to appear as someone from the past. It happened to King Saul when he went to the witch at Endor and an evil spirit impersonated the prophet Samuel. The truth about death exposes the lies of Satan and reveals the many ways he has deceived people on earth. Paul wrote to Timothy, "The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons." Tom finally discovered the truth about death. It's just a sleep until the resurrection. He doesn't go up, down, or come back around, and he doesn't have to worry about his mum watching over his every move or eating a distant relative someday. Best of all, because of Jesus, he won't pass into oblivion. He can have life after death, eternal life. And that, my friend, is the truth about death.